dapat na-check naman lang sana kung sino yung Isang panahon kasi yun, sir, sila kasi yung nauna na nag-represent ng modernization, ang puso at saka yung hino. Yung hino kasi, hindi kasi siya suitable sa amin sa Bukidnon. Sabi naman ng board namin, okay naman ang makina. Totoo yan, sir, wala kami talagang problema sa makina ng puso. Aircon lang talaga yung problema namin. Yun talaga ang nakabangtrat. pagkakala siguro mo malamig sa bukid doon. Kaya, Yun talaga, sir. Is PTMG or the Public Transport Modernization Program. So, gamay lang explanation kung sa may difference, no? What is the difference of the DPTMP na implemented in Davao City and the PTMP? So, first, sa scope, PTMP po is the Nationwide Modernization Initiative, then for the DPTMP, localized implementation within Davao City. For PTMP, overarching framework for public transport reform in the Philippines, and DPTMP is localized. So, it's localized in the sense na within Davao City lang siya implemented. Sa route planning, we are all aware naman na under PTMP, our routes come from the local public transport route plan. Okay? And for DPTMP, Davao City, it adopts a comprehensive service plan tailored for Davao City based on HPBS or High Priority Bus System standards. For the social support, we all know naman sa PTMP, ang atong existing social support is to livelihood. Sir, ang issue po yan is more with the government financing institutions like NAGBAN at saka DBP. Kasama po na ito ay ito po, very reason kayo sa patuloy ng ninyo kasi lahat po yung concerns ninyo from the Davao sector, from the science sector na po sa po namin, nakita po namin lahat. Wala po na po hihino namin sa mga government financing institutions, buksan namin yung credit line po nito para magkapag-appeal po yung loan. But ang trend po ata ngayon is case-to-case basis po. Pag nakita naman nila na maganda yung credit line po nito, magbibigay po sila mag-extend po sila ng credit po sila. But just the same po, ang take this one with the government financing institutions. Yes po, magagawin ko po yan. For this central office, one of them is RCBC. May mga I think Luzon Development Bank based in Pampanga for Pampanga-based cooperative. So, we will look into the other cooperative so na pwede ko mag-service sa inyo. Kaya lang, pag-iusap ko, antayin ko muna ninyo na kausapin namin ang DBP at Landbank. Sa kadahilanan po, pag nagpunta mo kayo sa mga private banks, number 1, ang taas ng interest rate. DBP lang is only 6%. If you go to commercial banks, that would go as high as 10%. Number 2, pag sa mga private banks, 5 years lang ang loan ninyo, ang loan facility. Unlike in that bank, it's 7 years pag DBP. So we're looking into it na antayin mo muna sa ninyo na matapos namin yung aming pakikipag-usap sa kanila bago kung kayo hirap. Sayang din po, yung 2% na difference or 3% na difference sa 1 million, that's 300,000 na. Diba? Kung ilang million po yan, napakalaki ho. Kaya antayin ko muna ninyo yung aming dialogue with the government institutions, government financing institutions. Thank you, Chair. Sagot niya, muna ilang usap ko, bigyan ko muna kayo ng background. Nanguhuli mo tayo noon pa. Hanggang sa sinabi ng Department of Justice na, oy, yung TFRB, bawal ka manghuli. LTO lang yan. So, natigil po kami. Dito huli ko, sisikapin po rin ang kausapin ng DOPR na ibigay mo sa amin yung pamumuhuli ng franchise-related offenses lang, hindi lahat. Kasi nung unang ginagawa ng TFRB, ginaya si LTO, helmet, ito, yung ilaw, seatbelt, abay dumami na dumami, tila hindi naman ata ang appeal sa aming kontrato. So, ang hingin ko ngayon, pagbigyan kami but only on franchise-related offenses. Practically po, kulong lang ang pwede namin sitahin at hulihin. With this Monday po, kampante po ako na ibibigay ulit sa amin yung
pribilehiyo na mahuli po, and with this po, strengthen po natin. Dahil alam po namin na isa sa mga pinakamabigat na pasalin po ninyo ay yung kulong. Iyan din po ang lumalabas sa dialogue namin sa mga ibang rehiyon po. Kulong po ang kanilang number 1 na problema. Mamaya po, 6 o'clock ng gabi, kakusapin po namin si Assistant Secretary Trapelin. Tagatawag po siya, asawa ni Congresswoman Lin. Siya po yung pinuno ng Special Action Unit ng DOTR. And ang mandato po is maghuli ng mga kulong. Sila po ang gagamitin namin in partnership. Or pwede pareho yung sulatan si RD para maiangat natin kay Chairman for proper channeling ho. At the same time, sulatan din yung local BI, ano din yung anong regional district po, no? Na revenue district na matulungan din mo kayo. Ang isa pa ho kung pwede ninyong gawin, baka ho kasi minsan hindi lang natin na masyadong gamay, no? Hindi natin masyadong alam yung paano. Maaari din ho siguro ninyong puntahan si revenue district kung saan kayo naka-register. Kung pwede kayo mag-seminar. Minsan ho kasi, akala lang natin bayad, baka pwede rin na tayong mag-seminar para mo mas maintindihan mo ninyo kung paano mo yung requirements at yung filing po ng mga taxes sa BIR. Sir, if you could coordinate with BIR and set an appointment with them, we'll be happy to join you. So, si Ma'am GM na makilala, siya sa question. Good afternoon, everyone. I am Ms. Daisy Scotty po from Makilala Transport Cooperative from North Cotabato. Sir, question lang po. Daisy Scotty po from Makilala Transport. Question lang po, sir, yung regarding po sa MC 2025-008, yung amnesty po para po sa tourist franchise. Kasi nag-deadline na po sila, nag-deadline na po kayo ng June 30. Dito po. Tatanong lang po ako kung may extension pa po yung yung amnesty. Kasi may mga transport cooperative pa po na gusto po mag-avail ng amnesty po, kaya lang hindi po sila umabot ng deadline. Yung sa tourist. So sa tourist po. Sabi po kay RT na mag-letter nila sa support para ma-discuss nila sa support. Ay, sige po. Thank you, sir. So, yeah, I already asked daanan po namin. Papunta ang bulok. Taga-bukid yun eh. Kumikita po ba kayo or nag-negative na kayo? Thank you po, Chairman. Yung operation po namin, isasabi ko na lang dito yung operation namin na income for the month of May, ang expenses po namin 468,000. Pero yung expenses namin yun. Pero yung income namin is 400, nag-balance siya. Break even. Ngayon, paano yung amortization namin na 4 na unit? 159,000 yung 4. Yung 6. Tapos yung 4, mayroon pang binabayaran kami doon sa suppliers na binigay nila ng unit. Last year pa yun. Kasi, na-approve kami ng DBB is last year pa. Pero hindi nila nabigay yung pera doon sa supplier. Nag-expect yung supplier na mayroon na kasing notice of loan approval, binigyan ng mga documents, lahat ng documents kumpleto na. Pero yung DBB, yung account officer, parang nakikita niya yung financial status namin mahina. Kaya nga, parang hindi nila binigyan ng priority na mabayaran yung 4 na units. Tapos yung supplier, nagsabi na bayaran niyo every month kasi yung DBP hindi pa nakabayad. Yun ang pressure namin ngayon. Kaya nga mayroon akong 3 demand letter, may abogado pang galing Manila, na ito, pag hindi mong bayaran 1.5 billion, kukunin namin ang unit. Pero yung 4 na unit yung sana kung nabayaran sa DBP, doon na kami magbayad sa DBP. Last year pa talaga yung deliver na unit na yan. Ginagamit namin, so while the operation is going, hindi talaga kami maka-save ng money. Yung pira namin na nakukuha namin doon sa libre sakay, kasi nakasalin doon yung 4 na units namin. Meron kami 4 na units. So yung pira namin doon sa bangko,
parang kinukuha lang doon, parang nag-debit, auto-debit lang doon. So, ngayon, ang pira namin, 50,000 na lang. Sir, 50,000. Assign rounds po ninyo. Developmental rounds po ito, ano? Developmental lang po, sir. Sino ang nag-assist dito? Mayroong mga hindi namin akala na pangyayari kasi hindi sila willing na pumasok kami. Yung driver namin sinuntok, yung driver namin binato. Kaya nga sabi ko, ano ba yung program na ito? Pero nasasabi namin doon sa mga officers at sa mga members na ipapatuloy na natin. Ang ngayon, Bugoy yung dilo. mayroong mga challenges doon na nakapasok kami. Dalawang barangay, yung mga tricycle nandiyan ko sa kanto, corner. Nagturno sila papuntang city. So kami, wala naman yung pasahero kasi nandun na sa kanila. Hindi kami papasukin doon sa mga area. Kasi yung ginawa ng mga tricycle doon, ang dami nila, kumuha sila ng isang member nila, tatlong tricycle, ikot-ikot doon sa mga kalihin. Pag mayroon ng mga pasahero, yung nakaturno doon sa corner, sakay yung mga pasahero, ihatid doon sa city. Yung pagdaan ng modernize, wala na kami pasahero. Wala na. So, kaya nga yung income namin, break-even lang yung income namin. New routes, developmental routes, baguhan pa kami. So, parang nahirapan talaga kami. Hirap talaga. Magkahirap na nagkanlisod-lisod. Okay. Nagkandahirap, nagkalisod-lisod kami. Hindi masyado convincing kasi pagbaba namin doon galing sa garage namin, galing sa mataas, papuntang city. Pagbalik sa garage namin, hindi na kami makabalik. Mag-charge ka na. So, pero mabuti na lang yung dalawang unit namin na Euro 4, yung Hyundai at saka yung GMC. Pero yung consumptions ng fuel, 2,000 per day. Akala ko ba electric vehicle po kayo? Meron kaming electric. Meron kaming electric, meron kaming fuel. Dalawang unit namin na MPUG na fuel. Dalawang unit. So 2,000 per day yung fuel namin. I-compare mo doon sa electric na 1 unit is almost 360 pesos per day. I-compare mo yun sa isang unit na Euro 4 is 2,000 pesos per day. So maganda talaga mag-income ka doon sa electric. Pero yung problema na masira na, ano ka pa sa China pumunta? Ngayon, yung isang unit namin, hinintay pa namin yung mapunta China. Kasi tingnan yung unit namin. So, nalaman kami. Audio mo, active Saya. Yung address, kasi kami ang susulat, pag hindi niya maayos to, papapractice ko siya sa DTI. I think willing naman si Tojo mabigay ko. Kaso may utang pa din sila kay Tojo. Yung ano. Yun siya. Mayroon kaming isang unit na maliban doon sa na-breakdown. Mayroon kaming isang unit na nasira. Tinawagan namin. Hindi